kwentong ito ay karanasang padala ni Victor taong 1968, Mansalay, Oriental, Mindoro. Noong mga panahong ito, ang ama ni Victor ay isang kilalang siga at pasagulero sa kanilang bayan. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Menardo. Sa kabila ng pagiging siga at pagiging basagulero nito, kilala itong si Menardo sa pagiging matulungin sa kanyang mga kababaryo. Kapag mayroong mga gawain, ay malimit na si Menardo ang nilalapitan ng kanyang mga kababaryo. Nga pala, ang pagiging siga na ikinapit sa pangalan ni Menardo ay bunga ng kanyang pagiging mabuti at pagtayo palagi sa katwiran. Si Menardo ang tumatayong tagapamagitan at tagapamayapa sa tuwing nagkakaroon ng sigalot ang kanyang mga kababaryo. Sa kung ano ang usapin ang di nila napagkakaintindihan. Kapag ang mga bagay-bagay ay kanilang inilapit kay Menardo, alam nilang magkakaroon ng maayos at magandang resulta ang anumang usapin nang walang maaagrabyado sa bawat panig. Kaya ang lahat ay umuuwing masaya. Ang dating di magkasundo, pagkatapos na sila'y pagharapin ni Menardo, ay nagiging magkaibigan na at magkumpare pa nga kung minsan. Ito ang naging dahilan kung bakit nirespeto itong si Menardo ng mga tao. Isang araw, abala sa pagpuputol ng kahoy itong si Menardo gamit ang palakol. Hubad baro ito at pawisan na sa tuwing tinatamaan ng sinag ng araw ay makikita ang paggalaw ng naglalakihan nitong kalamnan. May mga tao pa nga noon ang nagpansag sa kanya na totoy bato dahil nung minsang magdaos ng pesta ang kanilang bayan, may palaro doon na kinakailangang hulihin ang barakong kalabaw sa pamamagitan ng lubid. Isa sa mga kalahok itong si Menardo. Yun ay dahil pinaunlakan niya lamang ang kahilingan ng kanyang pinsan na kasalukuyang punong bayan ng kanilang probinsya. Sa 4 na kalahok ay walang nakadakip o nakagawa na itali ang barakong kalabaw. Nang si Menardo na ang susubok, ay inabutan siya ng lubid ng namamahala ng palaro. Subalit, tinanggihan lamang ito ni Menardo. Kaya lahat ay nagtaka at namangha. Ang lahat ay nag-aantay sa kung ano ang gagawin ni Menardo. Pagpasok ni Menardo sa kulungan, ay agad namang suminghal. Nagkayod ng paa sa lupa at iwinasiwas ng barakong kalabaw ang kanyang naghahapaang sungay na may matutulis na dulo. Subalit, si Menardo ay nanatili lamang na kalmado
nag-aantay sa susunod na kilos ng kalabaw. Maya-maya pa ay bumuelo na nga ang sumugod ang barakong kalabaw na ubod ng laki. Nang malapit na ito kay Menardo, ay agad naman niyang hinawakan ang magkabilang sungay nito. Halos mag-5 minuto na silang nagbubuno ng kalabaw. Ang lahat ng naroroon ay namangha dahil sa pinapakitang lakas ni Menardo. Halos ang lahat ay di makapaniwala na si Menardo ay nagtataglay ng ganong lakas na kayang tumapat sa lakas ng napakalaking barakong kalabaw. Si Menardo naman ay tila naglalaro lamang. Makikita sa kilos at pagmumukha nito ang di pagseseryoso. Habang ang lahat naman ay tulala sa kanilang nasasaksihan. Nang magsawa na si Menardo sa pakikipaglaro sa barakong kalabaw, itong si Menardo ay nagpakawala ng isang suntok sa panga ng kalabaw. Nasa gulat ng lahat ay tulog na bumagsak. Iyawan ng lahat sa kanilang mga nakita. Doon nalaman ng lahat na di basta-basta ordinaryong tao itong si Menardo. Mas lalo siyang iginalang at kinatakutan. Balik tayo sa eksenang nagpuputol ng panggatong itong si Menardo gamit ang palakol. Maya-maya ay may narinig itong si Menardo na tila humahangos at sumisigaw patungo sa kanyang direksyon. "Menardo, madali ka! Ang pinsang mong dalaga na si Luisa umiiyak nang umuwi sa bahay. Nagsumbong ito na binastos daw ito ng isang dayo na galing Maynila nung siya ay bumili dun sa tindahan. Langunang araw yung lalaking yun sa alak simula pa nung nagdaang gabi at napagdiskita ng pinsan mo." Pagkarinig nito ay walang sabi-sabing nanakbo si Menardo patungo ng tindahan. Mababakas ang galit at gigil nito sa nasabing dayo. Pagdating ni Menardo ay nakita niya na nga ang dayo na walang tigil sa panggugulo at pag-iingay. Wala namang maglakas ng loob na awatin ang nasabing dayong iyon dahil bukod sa malaking lalaki ito rin ay bali-balitang siya ay isang miyembro ng kinatatakutang gang sa Maynila. Pagkakita rito ni Menardo ay sinubukan niyang pakiusapan sa mapayapang paraan ng dayo na wag nang manggulo at umuwi na lamang. Subalit, imbis na gawin ang sinabi ni Menardo, ay matapang pa itong sumagot sa kanya ng, "Sino ka ba? Gusto mo basagin ko mukha mo?" Pagkarinig nito ni Menardo, ay kusa na lamang umigkas ang kanyang kamao. Sapul sa panga ang dayo. Lahat ng naroroon ay natahimik sapagkat tila nabuwal na puno ng saging ang lalaking iyon na bumagsak sa lupa.
samantalang isang sapak lamang ang tinanggap nito. Ang suntok na pinakawalan ni Menardo ay may kasama pang pagpipigil sapagkat ayaw niyang ang dayo ay masaktan at mapahamak. Nagsalita si Menardo. "Sino ang kamag-anak na lalaking ito?" Maya-maya ay may lumapit na isang kababaryo ni Menardo. Kamag-anak ko po. Humihingi po ako ng paumanhin at pasensya na po sa ginawang gulo ng pinsan ko." Sumagot naman si Menardo ng, "Pagka nahulasan na ang pinsan mo, pakisabi sa kanya na bukas din ay bumalik na siya ng Maynila. Sapagkat pag dito pa siya lumagi, ay baka siya ay mapahamak pa." Tumango lamang ang lalaki at pinagtulungan na nilang buhatin ang lalaki na dayo, kasama ng ilang pinsan nito at kamag-anak. Makalipas ang 2 araw, habang kasalukuyang nagkakape itong si Menardo, ay napansin niyang may grupo ng mga kalalakihan na naglalakad patungo sa kanyang kubong kinalalagyan. Kasama na rito yung malakas at malaking lalaki na taga Maynila. Pagtapat ng mga ito sa kubo na kanyang tinatitirikan, ay mahinahon namang itong bumati sa kanya ng magandang umaga, Menardo. "Maaari ba kaming tumuloy?" Sumagot naman si Menardo ng, "Sige, tumuloy kayo." Pagpasok ng mga ito, ay inalok ito ni Menardo ng mainit na kape at magkakaharap silang nag-usap. Ang wika ng lalaking dayo, "Menardo, ako ay humihingi sa iyo ng paumanhin sa iyong mga kababaryo sa mga mali kong nagawa nung nagdaang araw. Personal akong pumunta upang humingi ng kapatawaran." Sa mga narinig naman ni Menardo, ay sumagot naman ito ng, "Ganun ba? Kung gayon, ay aking kitang pinatatawad. Subalit, ibig kong huwag nang mauulit ang mga bagay na iyon na iyong ginawa." Tumango ang dayo at nakipagkamay kay Menardo at nagwika na, "Makakaasa ka, Menardo." Lumipas pa ang maraming buwan at taon. Naging abala si Menardo sa gawaing pangangaso at pag-aalmasiga sa mga kabuntukan at kagubatan ng Mindoro. Di naman kinakalimutan ni Menardo ang kanyang gawain sa tuwing sasapit ang mahal na araw. Ang pagpipinitensya ay naging panata na ni Menardo. Tuwing sasapit ang mahal na araw, isang araw ay kasalukuyang papunta si Menardo sa kanilang tindahan. sa baryo, nang makita niya ang mga kababayan na tila seryoso sa kanilang paksang tinatalakay. Nang makalapit na siya, ay doon niya nalaman kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito. Kabilang sa mga nag-uusap at nagiinuman doon ay ang mga matatanda ng kanilang baryo at ang ilang matatandang katutubong mangyan. Pinag-uusapan pala ng mga ito
ang ulat at sumbong ng ilan nilang kababaryo ukol sa mga naging karanasan ng mga ito sa tuwing sila'y daraan sa nasabing daan na yun na tinutukoy. Sila ay nakararanas ng pangbabagat. Humingi muna ng paumanin si Menardo sa lahat bago siya sumagot sa usapan. Mawalang galang na po sa inyo. Pero sa anong oras nangyayari ang pangbabagat? Sumagot naman ang isang matanda. Ay, mabuti at nandito kami Nardo. Bala ka pa sana namin puntahan sa bahay mo. Gusto sana naming humingi ng tulong sa'yo. Wika ng matanda. Grabe na ang perwisyo at takot ay dinudulot ng pangbabagat na iyon sa ating mga kababaryo. Yung mga gustong magpunta sa kabilang bayan, sa gabi di na magawa. Sapagkat kung hindi malaking itim na baboy ang makikita nilang nakaharang sa daanan, eh malaking itim na aso naman. Minardo, matutulungan mo ba kami? Wikang tanong ng matanda. Lahat ay nakatingin kay Menardo. Nag-aantay sa kanyang kasagutan. Aba, oo naman po, sagot ni Menardo. Kailan ko po ba kayo pinahindian? Basta po sa ating mga kababaryo. Wikang sagot ni Menardo. Tutulong po ako. Huwag na po kayo mag-alala. Ako na po ang bahala. Kakausapin ko lang po muna si Lolo Tasio tungkol dito. Si Lolo Tasio ay kilalang albularyo, manggagamot at antingero sa kanilang bayan. Ito ang naging maestro ni Manolo, ni Menardo. Ito ang palaging kasama ni Menardo sa tuwing sila ay mangangaso at mag-aalmasiga sa kabundukan at kagubatan ng Mindoro. Tinungo na nga ni Menardo ang bahay ng kanyang maestro at napagkasunduan nilang isagawa ang kanilang mga plano sa araw ng pestahan sa kabilang bayan. Doon ay magtutungo si Menardo sa kabilang bayan para makipesta at gabi siya lalakad. Para malaman kung merong ang baboy ramo na magtatangkang siya ay bagatin. Sumapit ang gabing iyon. Kargado si Menardo ng mga usal at dasal na nagbibigay proteksyon sa kanyang katawan. Umusad na siya. Bukod sa mga buhay na salita, ay may tangan ding mutya at kutsilyo o bayoneta sa kanyang kanang bewang si Menardo. Medyo nangangalahati na si Menardo sa paglalakad, ay ang buwan ay biglang nagtago sa makapal na ulap. Kaya bumalot ang karimlan sa paligid. Pagkatapos doon, ay nakarinig si Menardo ng tila tunog ng malaking baboy. Pagkarinig nito, ay imbis na makaramdam ng takot, ay tila mas ginanahan pa itong si Menardo. Sa isip-isip niya,
ang lahat ay naaayon sa plano. Mga ilang dipa ang layo ay nakita niya na nga ang nilalang, malaking itim na baboy. Subalit nang makalalapit na siya dito, bigla namang nagtatakbo ito papalayo sa mga nagtataas ang damo. Kasabay ang muling pagliliwanag ng paligid dahil sa muling pagsilay ng buwan sa kalangitan. Sa isip-isip ni Minardo ay kaya pala tumakas dahil magliliwanag, at si Minardo ay nagpatuloy ng muli sa paglakad. 2 minuto pa ang lumipas ay muli na namang nagdilim ang paligid. Sa muling pagtatago ng buwan, dito ay isang napakalaking itim na aso naman ang nasilayan niya na nakatayo sa kanyang daraanan sa unahan ng sagingan. Subalit, gaya ng nauna, ay muli na naman itong tumakas nang makalalapit na si Minardo sa kanya. Sa ikatlong pagkakataon na muli itong nagpakita kay Minardo, ito naman ay nasa anyong tao, nakatayo sa ilalim ng puno ng akasya. Subalit, naghahabaan ang buhok nito na gumagalaw, na tila ito ay may sariling buhay. Hindi nagawang makilala ni Minardo ang aswang dahil muli na namang nagtago ang buwan. Hanggang sa muli, sa kahuli-hulihan, ito ay nagpakita. Sa ika-4 na pagkakataon, muli nga itong nagpakita sa anyo ng isang napakalaking itim na baboy. Dito ay nagsalita na si Minardo. "Kaibigan, nakikiraan lamang ako. Ako ay tutuloy sa kabilang bayan para makipesta at makadalo ng sayawan." Subalit, imbis na tumakbo ang baboy gaya ng ginagawa nito noong una at pangalawa at ikatlo, mabilis na itong sumugod kay Minardo. Naisip naman ni Minardo, marahil ay nagkaroon na ng lakas ng loob ang aswang na sumugod. Sa pag-aakalang pangkaraniwang tao lamang siya, dito ay pilit siyang dinadarag at pinapatumba ng malaking baboy. Subalit, sa makailang ulit nitong pagtatangka na siya ay patumbahin, ay bigo ito hanggang sa nakahanap na itong si Minardo ng pagkakataon. Ito ay kanyang sinakyan sa likod at walang habas niya itong pinagsasaksak ng dala niyang bayoneta. Ang saksak na ginawa niya ay sa hulihang bahagi ng katawan ng baboy. Naniniwala kasi si Minardo na baliktad ang baboy na iyon. Ang ulo ang siyang puwitan at ang puwitan ang siyang ulo nito. Nagtamo ng napakaraming saksak sa katawan ng aswang na nangbabagat. Wala itong nagawa kundi ang tumakas ng madalian kahit nang hihina na ito. Pagtakas ng aswang, ang nasabi na lamang ni Minardo sa kanyang sarili, "Hindi ka na makakalayo. Bukas na bukas din ay pupuntahan ka namin ng aking maestro sa iyong sariling bahay para tapusin ang aking nasimulan." Ganun nga ang nangyari. Tinungo ng magmaestro ang bahay ng kanilang pinaghihinalaang aswang na nangbabagat.
Halos 3 bundok pa ang kanilang inakyat at tinawid. Marating lamang ang kubo nito. Agad silang nagpatao po. Nagpanggap silang mga mangangaso na napadaan lamang sa bahay ng mga ito para makiinom ng tubig. Nagbukas naman dahan-dahan ang pinto ng kubo at tumambad sa kanila ang isang dalagita. Yan, kanila itong tinanong kung sino ang kasama nito. Sumagot naman ang dalagita na meron po ang lola ko. Kamamatay lamang po niya nung nagtatawag kayo. Nagkatinginan ang magmaestro at kanilang pinasok ang loob ng bahay para kumpirmahin kung ito nga ang aswang na nangbabagat na nakalaban ni Minardo. Pagkasilay rito ni Minardo ay kumpirmado nga. Ito yung babaeng aswang. Dahil sa mga tinamong sugat at saksak nito sa katawan. Nagkatinginan ng dalawa at lumabas na ng bahay. Nung kanila nang hinahanap ang dalagita ay wala na ito. Marahil kaya ito tumakas dahil sa naipasa na rito ang mutya ng pagkaaswang ng kanyang lola. Sinunog na lamang nila Minardo ang bahay ng matanda kasama ang bangkay nito. Simula noon ay wala nang nangbagat pa sa mga kababaryo ni Minardo. Nanatiling tahimik ang baryo ni Minardo nung panahong naroon pa siya. Subalit pagsapit ng dekada 70 ay lumuwas na pa Maynila si Minardo upang magtrabaho at doon na nakapagbuo ng pamilya. Taong 2004 ay muli siyang bumalik ng Mindoro. Nung maramdaman niya na siya ay babawiin na ng buhay. Subalit, bago ito na iuwi ng Mindoro, hindi na niya naipamana ang kanyang taglay na bertud sa kanyang anak na si Victor. Subalit, ang bertud ay minana naman ng anak ni Victor. Ang paliwanag rito ng kanyang ina, sinabi ng kanyang ama na si Minardo na ang bertud ay hindi pwedeng ipamana sa mga taong may alam na sa mga bagay sa mundo. Ang bertud ay may pamamana lamang sa isang sanggol na wala pang muwang sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Kaya pagkadating ni Minardo sa Mindoro ay doon na nga siya binawian pa ng buhay. Kayo mga kaibigan, kung meron kayong mga kwentong karanasan ukol sa mga aswang o anumang kababalaghan, maaari ninyong ipadala sa akin upang magawan ko rin ito ng kwento. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay.